Huwag mo nang idampi ang iyong mga labi sa kamay ng aking ina, Tessa. Marumi ka na. Hindi nararapat ang isang katulad mo sa sagradong pagtitipon ng mga santiyan. Ang boses ni Crisanto ay hindi kailanman naging ganito kalamig. Ito ay malumanay, halos pabulong. Ngunit bawat salita ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Tessa. Sa paligid nila, ang masayang ingay ng banda ng musiko at ang tawanan ng mga bisita sa gitna ng selebrasyon ng fiesta sa Iloilo ay tila biglang naglaho. Ang tanging narinig ni Tessa ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahang iniangat ni Tessa ang kanyang paningin. Nakita niya ang kanyang biyena na si Doña Remedios, suot ang marangyang terno na gawa sa pinya, na marahas na binawi ang kanyang kamay bago pa man ito madampian ang noo ni Tessa. Ang put sa mga mata ng matanda ay sapat na upang tunawin ang anumang katatagan na natitira sa kanya. Hindi makapaniwala si Tessa. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Ilang oras lang ang nakalilipas. Maingat ning inayos ang barong ng kanyang asawa. Tinitiyak na walang kahit isang gusot, habang nangangako ito ng katapatan sa harap ng salamin. Ngayon, sa harap ng lahat ng makapangyarihang pamilya sa probinsya, tinitingnan siya ni Crisanto na tila siya ay isang basurang kailangang itapon. Naramdaman ni Tessa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung ano ang kanyang kasalanan. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nakakulong sa isang madilim na sulok ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng ebidensya at maghimay ng isipan ng mga kriminal bilang isang NBI agent ay nanginginig na ngayon sa takot at kahihiyan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Mila na gusot ang buhok. May bahid ng dugo sa kanyang punit na damit at umiiyak ng malakas. Ang bawat hikbi nito ay tila isang binalak na koro para sa isang madulang pagtatanghal. Mabilis na lumapit si Crisanto sa kanya. Niyakap ito ng mahigpit sa harap ng lahat, habang ang mga mata ni Mila ay lumingon kay Tessa. Isang sulyap na puno ng mapait na tagumpay. Crisanto, tulungan mo ako! Pagmamakaawa ni Mila. Ang boses ay sapat na lakas para marinig ng mga bisitang kanina pa bumubulong. Sinugod niya ako sa silid. Tinangka niya akong saktan dahil sa selos. Wala akong ginagawang masama, Crisanto. Mahal lang kita. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa bulwagan nang dumapo ang palad ni Crisanto sa pisngi ni Tessa. Hindi ito ang sakit ng pisikal na sampal ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang katotohanang ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay naniwala sa isang kasinungalingang kasing nipis ng usok. Napasandal si Tessa sa haligi. Ang kanyang maranyang shawl na pinya ay sumabit sa gilid ng mesa. Tila sumasalamin sa kanyang unti-unting pagkawasa. Mula sa malayo, narinig niya ang boses ni Aling Patsing, ang kapitbahay na kilala sa pagpapakalat ng mga balita sa barangay. Sabi ko na nga ba? Itong si Tessa ay may itinatagong dumi sa ilalim ng kanyang pagiging tahimik. Akala mo ay kung sinong santo? Yun pala ay isang mabalasik na asawa. Humakbang palapit si Doña Remedios. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa tiles ay tila isang hatol ng kamatayan. Binigyan ka namin ng pangalan, Tessa. Iniahon ka namin mula sa putik ng kahirapan dahil akala namin ay marunong kang tumanaw ng utang na loob. Pero ano ang ibinigay mo sa amin? Kahihiyan. Isang malaking dungis sa dangal ng mga santiyan. Lumingon si Crisanto kay Tessa. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pag-ibig. Tanging pagkasuklam na lamang. Lumuhod ka, Tessa. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mila at sa aking ina. At pagkatapos, pirmahan mo ang mga dokumentong ito. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa pamilyang ito. At aalis ka rito na wala ni isang sentimo. Yan ang kabayaran ng iyong pagiging baliw. Tiningnan ni Tessa ang kanyang wedding ring. Ang gintong kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ay tila isang kadena na sumasakan sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kanyang pagluha,
May isang bahagi ng kanyang isipan, ang bahaging sinanay sa NBI, ang nagsimulang kumilos. Napansin niya ang malinis na pagkakaayos ng buhok ni Mila sa likod ng kanyang kunwaring kaguluhan. Napansin niya ang mabilis na sulyap ni Crisanto sa kanyang ina, tila naghihintay ng huling hudyat. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang bitag. Naramdaman ni Tessa ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Alam niyang kung pipirma siya, mawawala sa kanya ang lahat, kabilang ang lupang tanging inaasahan ng kanyang may sakit na ina sa probinsya. Ngunit kung hindi siya susunod, ang galit ni Crisanto ay walang hangganan. Inilabas ni Crisanto ang isang folder mula sa kanyang barong at itinapon ito sa sahig sa mismong paanan ni Tessa. Pirmahan mo o sisiguraduhin kung bukas na bukas din ay nasa kalsada na ang nanay mo, nagmamakaawa para sa isang pirasong tinapay. Alam mo kung anong kaya kong gawin, Tessa? Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang lahat ay naghihintay. Ang lahat ay nanonood sa pagbagsak ng isang babaeng minsan nilang kinailangan, ngunit kailanman ay hindi nila minahal. Unti-unting ibinaba ni Tessa ang kanyang katawan, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig. Habang ang kanyang kamay ay nanginghinig na inaabot ang pluma, isang pamilyar na tinig sa kanyang isipan ang bumulong. Tandaan mo ang bawat muka sa silid na ito, Tessa. Tandaan mo ang bawat patak ng luhang ito. Hindi ka na nakakatakot, Tessa. Nakakaawa ka na. Tingnan mo ang iyong sarili. Para kang isang sugatang hayop na naghahanap ng mapagtataguan. Ang tinig ni Crisanto ay puno ng huwad na pag-aalala, habang dahan-dahan niyang inilalapag ang isang basong tubig sa gilid ng kama. Ang tunog ng pagdaiti ng baso sa kahoy na mesa ay tila isang malakas na babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Ikinulong niya si Tessa sa guest room ng mansyon, malayo sa mga mata ng mga bisita, malayo sa anumang pagkakataong humingi ng saklolo. Ang tanging bintana ay nakasara ng mahigpit, at ang sikat ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ay tila nagpapahiwatig ng isang malamig na pag-iisa. Tumingala si Tessa. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin mula sa walang tigil na pagluha. Bakit, Crisanto? Bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito? Alam mong wala akong ginawang masama kay Mila. Alam mong ikaw ang nagtaksil, hindi ako. Umupo si Crisanto sa gilid ng kama. Ang kanyang kilos ay kalmado at kalkulado. Hinawakan niya ang baba ni Tessa at pilit itong iniharap sa kanya. Yan na naman ang sinasabi mo, Tessa. Yan ang dahilan kung bakit iniisip ng lahat na nawawala ka na sa huwisyo. You're stressed, honey. Ang dami mong iniisip sa NBI. Kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Mila is just a friend. At ang sugat niya, ikaw ang may gawa niyon. Everyone saw it. Hindi yun totoo, bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng galit at panghihina. Plano niyo ito. Sinadya niyo ito para makuha ang ebidensyang hawak ko laban sa mga proyekto mo. Tumawa ng bahagya si Crisanto. Isang tunog na walang bakas ng saya. Ebidensya? You're hallucinating. Siguro ay kailangan mo talagang magpahinga ng matagal. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko na ang phone mo para hindi ka na ma-stress sa mga tawag mula sa opisina niyo. I told them you're taking a leave. A medical leave. Bago pa makasagot si Tessa, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Ang matanda ay tila isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang kaharian. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng bigat ng kanyang kapangyarihan. Lumapit siya kay Tessa at tiningnan ito mula ulo hanggang paa nang may matinding pagkasuklam. Hanggang kailan mo ba papahirapan ang anak ko, Tessa? Ang tanong ng matanda. Ang boses ay matalim at walang emosyon. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala kaming ginawa, kundi ituring kang parang tunay na anak. Iniyahon ka namin mula sa hirap, pinag-aral at binigyan ng marangal na buhay. Ganito ba ang paraan mo ng pagtanaw ng utang na loob? Ang sirain ang pangalan ni Crisanto dahil sa iyong guni-guni? Mama, alam niyo ang totoo.
Pagmamakaawa ni Tessa. Sinusubukang abutin ang kamay ng binan. Alam niyo ang ginagawa ni Crisanto sa mga housing projects? Maraming pamilya ang nawawala ng tirahan dahil sa kanya. Marahas na binawi ni Doña Remedios ang kanyang kamay. Ang tanging alam ko ay ikaw ang sisira sa pamilyang ito kung hindi ka mananahimik. Tandaan mo, Tessa, hawak ko ang buhay ng iyong ina. Ang mga gamot niya, ang hospital bills niya, lahat ng iyon ay galing sa bulsa namin. Isang salita ko lang, bukas din ay nasa kalsada na ang matandang iyon. Naramdaman ni Tessa ang tila paghinto ng kanyang hininga. Ang banta sa kanyang ina ang pinakamasakit na dagok na maaari nilang ibigay. Ang utang na loob na paulit-ulit nilang isinusumbat ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang dignidad. Nang lisanin ng magina ang silid, narinig ni Tessa ang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto. Ang tunog ng mekanismo ng kandado ay tila huling tuldok sa kanyang kalayaan. Napaupo siya sa sahig, isinasandal ang likod sa malamig na pinto at niyakap ang kanyang mga binti. Sa gitna ng dilim, ang kanyang isipang sinanay sa pagsisiyasat ay nagsimulang mag-organisa ng mga piraso ng katotohanan. Hindi siya maaring sumuko. Hindi siya baliw. Dahan-dahan siyang tumayo at sinimulang suriin ang bawat sulok ng silid. Alam niyang may dahilan kung bakit sa silid na ito siya ikinulong. Ito ang dating opisina ni Crisanto bago ito ginawang guest room. Sa kanyang paghahanap, napansin niya ang isang malaking florera ng bulaklak sa sulok na tila hindi nagalaw sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa bigat nito, mahirap itong usad-usad. Ngunit nang mapansin ni Tessa ang isang maliit na bahagi ng asul na folder na sumisilip sa ilalim nito, bumilis ang kanyang tibok ng puso. Maingat niyang itinaas ang florera. Iniiwas ang makalika ng anumang ingay na makakatawag ng pansin sa mga bantay sa labas. Nakuha niya ang folder. Ito ay naglalaman ng mga listahan ng mga pangalan, mga pirma, at mga halaga ng pera na hindi tumutugma sa mga opisyal na ulat ng housing project. Ito ang pirasong hinahanap niya. Ang patunay na hindi lamang simpleng katiwalian ang nangyayari, kundi isang mas malalang na krimen na kinasasangkutan ng mas malalaking tao. Ngunit ang kanyang panandaliang tagumpay ay napalitan ng panibagong pangamba nang makarinig siya ng pag-uusap sa labas ng pinto. Siguraduhin mong maibebenta ang lupa sa Iloilo bago matapos ang linggong ito. Ang boses ni Crisanto na tila kausap ang kanyang abogado sa telepono habang naglalakad sa hallway. Kailangan nating ilipat ang pondo bago pa magising ang mga tauhan ng NBI. At ang nanay ni Tessa, hayaan niyo siyang malaman ang totoo kapag wala na silang matitirhan. Mas madaling pasunurin ang taong wala ng kahit ano. Naniga si Tessa sa kanyang kinatatayuan. Ang lupang iyon, ang tanging alaala ng kanyang ama, ang tanging seguridad ng kanyang ina, ay dahan-dahan ng kinukuha sa kanila sa ilalim ng kanilang mga ilong. Napahigpit ang hawak niya sa aso na folder. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa papel. Ang kanyang mga luha ay natuyo. At sa halip, ay isang malamig na apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang kasal. Ito ay tungkol sa pananatili, sa katarungan, at sa pagliligtas sa tanging pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang ng hatol na papalapit ng papalapit. Sa loob ng madilim na silid, hindi na isang biktima ang nakaupo sa sahig, kundi isang sanay na operatiba. Ipinikit ni Tessa ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang kanyang diwa na bumalik sa mga panahon ng kanyang pagsasanay sa NBI Academy. Naalala niya ang boses ng kanyang mentor na nagtuturo kung paano panatilihin ang lamig ng isip sa gitna ng pinakamalalang krisis. Ang isang magaling na investigador ay hindi lamang tumitingin sa kung ano ang nasa harap niya. Tinitingnan niya ang mga butas sa sistema. Sa gitna ng kadiliman, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang lihim na misyon 2 taon na ang nakalilipas. Doon niya unang natutunang basahin ang galaw ng mga taong may itinatago.
Noong mga panahong yon, ang kanyang pangunahing sandata ay ang kanyang talino at ang kakayahang magpanggap. Ngayon, ang mismong mga kasanayang yon ang kailangan niya upang mabuhay sa loob ng sarili niyang tahanan. Isang tahanang naging kuta ng mga kaaway. Dinama ni Tessa ang gilid ng pinto. Alam niya ang bawat kandado ay may kahinaan. Hindi siya gumamit ng dahas. Sa halip, ginamit niya ang isang maliit na bahagi ng matigas na plastik mula sa folder na kanyang nakuha upang dahan-dahang usisain ang mekanismo ng trangka. Ang bawat mahinang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang bulong ng pag-asa sa kanyang pandinig. Matapos ang ilang minutong puno ng kaba, naramdaman niya ang pagluwag ng pinto. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng hallway ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Iniwasan niya ang mga anino ng mga bantay na nakatalaga sa ibaba. Ang kanyang destinasyon ay hindi ang pangunahing pinto, kundi ang silid-aklatan kung saan alam niyang mayroong isang lumang teleponong hindi konektado sa modernong network ng mansyon. Sa loob ng silid-aklatan, ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling alak ay sumalubong sa kanya. Mabilis ning dinyal ang isang numerong matagal na niyang isinaulo. "Isabel, kailangan kita," pabulong na sabi ni Tessa nang sagutin ang kabilang linya. "Nasa panganib ang lahat. Ang folder, nahanap ko na." "Magkita tayo sa San Jose Church, sa likod ng altar, sa loob ng 30 minuto," sagot ng isang malamig at determinadong boses ng isang babae. Si Isabel, ang batang abogado na kamakailan lamang ay lumapit sa kanya para sa isang kaso, ay ang tanging tao na sa tingin niya ay labas sa impluwensya ng mga santiyan. Nakalabas si Tessa ng mansyon sa pamamagitan ng bintana sa kusina. Tinatahak ang masukal na harden hanggang sa makarating sa bakod. Nang makarating siya sa simbahan, ang lamig ng gabi sa Iloilo ay tila pilit na nanunuot sa kanyang balat. Sa loob ng lumang simbahan, sa gitna ng amoy ng kandila at insenso, nakita niya si Isabel na naghihintay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang anino. Hinarap siya ni Isabel. Ang mukha nito ay seryoso at walang mababakas na emosyon. "Akala ko ay hindi ka na makakarating, Tessa. Alam mo bang buong Iloilo na ang nag-uusap tungkol sa iskandalong nangyari sa fiesta?" Napayuko si Tessa. Naramdaman niya ang muling pag-iinit ng kanyang mga mata. Sa harap ng ibang tao, kailangan niyang maging matatag. Ngunit sa sandaling ito, ang bigat ng lahat ng kahihiyan ay tila muling sumasakal sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay upang punasan ang luhang dahan-dahang pumatak. Ngunit sa halip na panyo, ang dulo ng kanyang maruming barotsaya ang kanyang ginamit. Ang tilang iyon, na simbolo ng yaman at dangal ng mga santiyan, ay ginamit niya upang linisin ang dumi ng kanyang pagkatao. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit puno ng pait. Isang pagtanggap na ang marangyang buhay na ito ay wala ng halaga. "Hayaan mo silang mag-usap," sabi ni Tessa. Ang boses ay muling naging matatag. "Narito ang kailangan mo. Ang mga dokumentong magpapatunay sa maruming gawain ni Crisanto." Inabot ni Isabel ang asul na folder, ngunit bago pa man niya ito mabuksan, may isang bagay na nahulog mula sa mga pahina nito. Isang lumang litrato na kupas na ang kulay. Pinulot ito ni Tessa at tiningnan ng maigi. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mukha ng isang lalaking nasa litrato. Isang lalaking may suot na uniforme ng isang construction worker, may kasamang isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Mila. Napansin ni Tessa ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Isabel. Ang kamay ng abogado ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang litrato mula kay Tessa. "Sino ang lalaking ito, Isabel?" tanong ni Tessa. Ang kanyang instincts bilang NBI agent ay muling nagising. "At bakit nasa mga dokumento ni Crisanto ang litratong ito ng kapatid ni Mila?" Hindi sumagot si Isabel. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng determinasyon, ay napalitan ng isang madilim na lihim na tila matagal na niyang ikinukubli. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, ang tunog ng isang paparating na sasakyan sa labas
ay tila isang babala na hindi pa tapos ang gabi. Tumingin si Isabel ng diretso sa mga mata ni Tessa at sa unang pagkakataon, nakita ni Tessa ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi lamang ito tungkol sa katarungan para sa mga biktima ng housing project. May mas malalim pang dahilan kung bakit narito si Isabel. Ang lalaking yan, panimula ni Isabel, ang boses ay halos isang bulong na lamang, ay ang dahilan kung bakit ako narito. At siya rin ang dahilan kung bakit maaring hindi tayo magtagumpay, Tessa. Bakit ang daling maniwala ng mga tao sa kasinungalingan, lalo na kung ang kasinungalingan ay mas masarap pakinggan kaysa sa katotohanan? Ang kaisipang ito ay tila isang mapait na lasa sa dila ni Maribel habang naglalakad siya sa gitna ng palengke ng Iloilo. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit mas matindi ang init ng mga tining ipinupukol sa kanya ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ng may paggalang. Ngayon, ang bawat mata na tumatama sa kanya ay puno ng panghuhusga. Tila ba ang kanyang pagkatao ay isang maruming basahan na ayaw nilang hawakan. Ang bawat tunog ng kanyang mga tsinela sa sementong basa ng tubig isda ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagdating. Narinig niya ang mahihinang bulungan na nagsimulang kumalat, parang apoy na dahan-dahang tumutupok sa tuyong damo. Sa dulo ng isang hanay ng mga tindahan, nakita niya si Aling Patsying. Ang matanda ay tila isang reyna ng mga usap-usapan, napapalibutan ng iba pang mga asawa na tila naghihintay ng bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Tingnan niyo, narito na ang martir na asawa na naging halimaw. Ang boses ni Aling Pasing ay sapat na lakas upang marinig ni Tessa, puno ng pakitang taong pait. Akala mo kung sinong malinis dahil sa NBI nagtatrabaho? Yun pala ay may itinatagong bangis. Kawawang Crisanto, hindi na natuto sa pagpili ng asawa. Akala niya ay nakakuha siya ng ginto. Yun pala ay tanso na may kalawang. Gustong tumigil ni Tessa at sumigaw. Gusto niyan ipaliwanag na siya ang biktima, na siya ang pinagtaksilan. Ngunit alam niya ang bigat ng hiya sa kanilang kultura. Kapag ang isang babae ay pinagbintangan, ang ebidensya ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang ingay ng karamihan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, nakayuko ang ulo, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Huminto siya sa isang tindahan ng mga gamot upang bumili ng maintenance para sa kanyang ina. Nakita niya roon si Elena, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Umaliwalas ang mukha ni Tessa sa pag-asang may isang taong makikinig sa kanya. Elena, mahinang tawag ni Tessa. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang braso ng kaibigan, mabilis na lumayo si Elena. Ang pag-iwas na iyon ay mas masakit pa sa sampal ni Crisanto kagabi. Huwag muna ngayon, Tessa, pabulong na sabi ni Elena, hindi makatingin ng diretsyo. Nakakahiya sa mga tao. Ayaw kong madamay ang pamilya ko sa iskandalong dala mo. Please, umalis ka na muna. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang pako na ibinabaon sa krus na pasan-pasan ni Tessa. Ang pag-iisa ay hindi lamang ang kawalan ng tao sa paligid. Ito ay ang narito ka sa gitna ng maraming tao, ngunit itinuturing kang isang hangin. Isang masamang hanging kailangang iwasan. Sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa sakayan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mila. Suot nito ang isang mamahaling salamin sa mata, ngunit bakas pa rin ang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Ang balat nito ay makinis at walang anumang bakas ng sugat na ipinagmalaki nito kagabi sa harap ng mga santian. Ang init naman para sa isang katulad mong dating mayaman, Tessa, wika ni Mila. Ang boses ay malambing ngunit may lason. Sayang ang kutis mo. Alam mo, kung pinirmahan mo na lang sana ang mga papel ng walang reklamo, baka binigyan pa kita ng kaunting panggastos para sa nanay mong naghihingalo. But look at you now. Pinagkakaguluhan ka ng mga langaw sa palengke. Hindi pa tapos ang laban, Mila, sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina.
Alam mo ang ginawa niyo? Alam ko ang katotohanan tungkol sa kapatid mo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Mila at napalitan ito ng isang madilim na anyo. Ang katotohanan? Ang katotohanan ay ang lahat ng nakikita at naririnig ng mga tao ngayon. At wala silang naririnig, kundi ang pagiging baliw mo. Go ahead, Tessa. Magsumbong ka sa NBI. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Ang isang opisyal na suspendido dahil sa mental instability. O ang pamilyang Santillan na nagpapakain sa kalahati ng probinsyang ito. Tinaas ni Mila ang bintana ng sasakyan at mabilis itong humarurot. Nagiiwan ng alikabok na nagpaduwal kay Tessa. Napakapit siya sa kanyang bitbit na supot ng gamot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastik hanggang sa ito ay mapunit. Nang makarating siya sa kanto para sumakay ng tricycle, isang lalaking hindi pamilyar ang lumapit sa kanya. Hindi ito taga-barangay. Ang lalaki ay may suot na jacket kahit mainit ang panahon, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa bit-bit na folder ni Tessa na nakasilip sa kanyang bag. Huwag mo nang ituloy ang plano mo, ma'am. Pabulong na banta ng lalaki habang naglalakad ito palampas sa kanya. Hindi lang kahihiyan ang mawawala sa iyo. Tandaan mo, malalim ang tulay na ginagawa ni Sir Crisanto. Maraming pwedeng ibaon doon na hindi na kailanman matatagpuan. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang ito simpleng away pamilya. Ang banta sa kanyang buhay ay naging totoo sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw. Sa bawat bulong ng barangay, tila may kasunod na anino ng kamatayan na naghihintay sa kanyang bawat hakbang. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang sugat na iniwan nito, kundi ang katotohanang nagmula ito sa taong minsan mong inalaya ng iyong buong buhay. Ang boses ni Tessa ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng malakas na pagbuhos ng ulan sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero. Narito sila sa isang maliit at tagong apartment sa gilid ng Jaro, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Santillan. Ang amoy ng piniritong tuyo at mainit na kanin ay pumupuno sa maliit na silid. Isang simpleng hapunan na tila isang malaking insulto sa mga pagkaing nakahain sa fiesta noong nakaraang gabi. Ngunit sa gitna ng kasalatan, naroon ang isang uri ng katotohanang matagal nang ipinagkait kay Tessa. Tumingin si Isabel sa kanya habang maingat na naghihimay ng ista. Ang bawat kilos ng abogado ay tila may kasamang bigat ng isang lihim na matagal na niyang pasan-pasan. Inilapag ni Isabel ang kanyang mga kubyertos at tinitigan ng diretsyo si Tessa. Ang kanyang mga mata ay tila naglalayag sa malalim na dagat ng nakaraan. Hindi lang ikaw ang biktima rito, Tessa. Panimula ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at lungkot. Ang kapatid ko, si Mateo. Siya ang lalaking nasa litratong nakita mo. 5 taon na ang nakalilipas. Namatay siya sa isang operasyon ng NBI na ikaw ang namumuno. Ang sabi ng ulat, nanlaban siya. Ang sabi ng balita, isa siyang kriminal. Pero kilala ko ang kapatid ko. Hindi siya mamamatay ng ganoon kung walang mas malalim na dahilan. Napatigil si Tessa sa pagsubo. Ang pangalang Mateo ay tila isang malabong anino sa kanyang memorya na biglang naging malinaw at nakakatakot. Mateo Abesames. Siya ang foreman sa unang proyekto ni Crisanto. Ang ulat na natanggap ko noon ay may kinalaman sa pagnanakaw ng mga kagamitan sa konstruksyon. Iyon ang ipinalabas nila! Ang boses ni Isabel ay tumaas ng bahagya. Ngunit mabilis din niyang binawi ang kanyang emosyon. Mateo discovered something. May nalaman siya tungkol sa mga materyales na ginagamit sa housing project. Marupok ang pundasyon, Tessa. Tinatapyas ni Crisanto ang pondo para sa sarili niyang bulsa. At noong magbabanta si Mateo na magsusumbong, doon nangyari ang operasyon niyo. I used to hate you. Isinumpa ko ang pangalan mo dahil akala ko ay kasabwat ka. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang magdugtong, ngunit ang larawang nabubuo
ay mas madilim kaysa sa kanyang inaasahan. Si Crisanto ay hindi lamang isang taksil na asawa. Siya ay isang mamamatay tao na gumamit ng batas upang itago ang kanyang mga bakas. Kung ganon, bakit mo ako tinutulungan ngayon? Tanong ni Tessa. Ang pagdududa ay hindi pa rin lubos na nawawala sa kanyang sistema. Mila is your sister. Your half-sister. Bakit mo itataya ang lahat para sa isang taong minsan mong itinuring na kaaway? Numiti ng mapait si Isabel. Dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo noong gabing iyon sa fiesta. Nakita ko kung paano kanila dinurog sa harap ng maraming tao gamit ang parehong mga kasinungalingan na pumatay sa kapatid ko. Mila may share my father's blood, but she has Crisanto's soul. At hindi ko hahayaang may mamatay na naman dahil sa kasakiman nila. Nagpatuloy ang kanilang gabi sa paghimay ng mga dokumentong nakuha ni Tessa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, nakita nila ang koneksyon. Ang housing project para sa mga mahihirap sa Iloilo ay isang malaking front para sa paglalaban ng pera mula sa mga illegal na sugal sa Maynila. Ang bawat bahay na itinatayo ay may kasamang dugo at luha ng mga taong walang kalaban-laban. Sa gitna ng kanilang seryosong pag-uusap, sandaling tumigil ang ulan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng tunog ng paghigop ni Tessa ng mainit na sabaw. Sa sandaling iyon, tila nawala ang distansya sa pagitan ng isang NBI agent at ng isang abogadong puno ng galit. Sila ay dalawang babaeng kapwa-sugatan. Kapwa naghahanap ng katarungan sa mundong pinatatakbo ng mga lalaking katulad ni Crisanto. Salamat, Isabel, mahinang sabi ni Tessa. Salamat sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako sa nangyari kay Mateo, pero pangako, lalabas ang katotohanan. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Tessa. Ang init ng palad nito ay tila nagbibigay ng lakas na matagal lang nawala sa kanya. Huwag kang magpasalamat hanggat hindi pa natin sila napapabagsak. We are walking on a very thin thread, Tessa. Isang maling galaw at pareho tayong mawawala. Biglang gumasak sa katahimikan ang matinis na tunog ng telepono ni Isabel na nasa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpapakita ng isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalawa. Mila. Nagkatinginan sina Tessa at Isabel. Ang pag-aalinlangan ay muling bumalik sa mga mata ni Tessa. Sasagutin ba ito ni Isabel? O ito na ang simula ng isa pang pagkakanulo? Dahan-dahang inabot ni Isabel ang telepono. Ang kanyang muka ay naging parang bato. Walang emosyon, walang bakas ng iniisip. Pinindot niya ang speakerphone at ang boses ni Mila ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng tamis na tila may nakatagong lason. Isabel, my dear sister. Uwi ka ni Mila mula sa kabilang linya. Alam kong kasama mo siya. Alam ko ang lahat. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang babaeng wala ng kinabukasan. May alok ako sa'yo. Isang alok na alam kong hindi mo matatanggihan para sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Mateo. Ang katotohanan ay parang isang anino sa dilim. Hindi mo ito makita ng malinaw, pero nararamdaman mo ang malamig nitong presensya. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lamunin ang iyong buong pagkatao. Nanatiling tahimik si Isabel habang hawak ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Sa kabilang linya, ang tawa ni Mila ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, ay dahan-dahan niyang pinindot ang pulang button upang tapusin ang tawag. Ang muling pagbabalik ng katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Tila ba ang boses ni Mila ay nag-iwan ng isang malapot na lason na hindi basta-basta mawawala. Tumingin si Tessa kay Isabel. Sinusubukang basahin ang isipan ng abogada. Anong ibig niya sabihin, Isabel? Anong alok ang maari niyang ibigay tungkol kay Mateo? Hindi agad sumagot si Isabel. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dahan-dahang gumagapang sa salamin. May isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo, Tessa. Bago mamatay si Mateo,
May iniwan siyang sulat sa akin. Sinabi niya na kung may mangyari sa kanya, hanapin ko ang pundasyon ng unang gusaling itinayo ni Crisanto. Sabi ni Mila, alam niya kung nasaan ang huling ebidensya na maglilinis sa pangalan ni Mateo. Kapalit ng asul na folder na hawak mo. Umiling si Tessa. Ang kanyang isip ang sinanay sa NBI ay mabilis na nag-analisa ng sitwasyon. Pitag yon, Isabel. Alam ni Mila na kapag nakuha nila ang folder na ito, wala na tayong alas laban sa kanila. Ang katotohanan tungkol kay Mateo ay hindi ibibigay ni Mila ng ganoon kadali. Muling binalikan ni Tessa ang mga lumang dokumento sa loob ng folder. Habang binabasa niya ang mga technical na ulat tungkol sa housing project, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang gabi ng operasyon kung saan namatay si Mateo. Naalala niya ang kaguluhan, ang putukan, at ang ulat na nagsabing si Mateo ay bumaril sa mga pulis. Ngunit habang tinitingnan niya ang pirma ni Crisanto sa mga delivery receipt ng semento at bakal, napagtanto niya ang isang malaking pagkakamali. Tingnan mo ito, Isabel, wika ni Tessa. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong tuklas na sindak. Ang mga materyales na dinala sa site noong linggong namatay si Mateo, ang dami nito ay hindi sapat para sa isang palapag. Pero ang bayad na inilabas ni Crisanto ay para sa buong gusali. Pinatahimik si Mateo dahil nalaman niyang guho ang pundasyon ng mga bahay na itinatayo para sa mga mahihirap. At ang operasyon ng NBI noon, hindi yon para huliin ang isang kriminal. Ginamit si Crisanto ng kanyang mga koneksyon upang gamitin ang batas na pumatay sa taong nakakaalam ng katotohanan. Ang pagdududa sa mga mata ni Isabel ay napalitan ng isang masiding galit. Ginamit nila ang batas para pumatay? Ginamit ka nila, Tessa? Ginamit kaming lahat, sagot ni Tessa. Ang pait ay bakas sa kanyang muka. At nayon, ang pundasyong sinasabi ni Mateo ay hindi lamang tungkol sa gusali. Ito ay tungkol sa dumi na nakabaon sa ilalim ng bawat proyekto ni Crisanto. Sa gitna ng kanilang malalim na pagsusuri, naramdaman ni Tessa ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na matagal na niyang nararanasan sa tuwing may panganib. Ang paligid ay tila naging masyadong tahimik. Wala na ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon na tila natatapakan ng mabibigat na bota sa labas ng kanilang pintuan. Mabilis na pinatay ni Tessa ang ilaw. Ang silid ay nabalot ng kadiliman. Huwag kang gagawa ng ingay, bulong ni Tessa kay Isabel. Narinig nila ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang hatol na papalapit. Hindi ito ang tunog ng isang taong naliligaw. Ito ay ang kilos ng isang taong alam kung sino ang nasa loob. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Hinahayaan ang liwanag mula sa hallway na pumasok sa silid. Isang anino ng isang lalaki ang humarang sa pintuan. Ang tangkad nito at ang tindig ay pamilyar na pamilyar kay Tessa kahit sa dilim. Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng tabako ay pumuno sa hangin. Ang amoy na dati ay nagpapakaalma kay Tessa, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa takot. Alam ko namang hindi mo ako matitis, Tessa. Ang boses ni Crisanto ay umalingaw-maw sa silid, puno ng isang nakakainglong tamis. Akala mo ba ay makakatago ka sa akin sa ganitong uri ng lungga? Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Humakbang si Crisanto pumasok sa silid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa pag-asa ni Tessa. Sa kanyang likuran, nakita ni Tessa ang ilang mga lalaking nakaitim. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa anino, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na upang sabihing walang takasan ang gabing ito. Tumingin si Crisanto sa folder na nasa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay kay Isabel na nakatayo sa tabi ni Tessa. At ikaw, attorney, akala ko ba ay matalino ka? Nakikipag-alyansa ka sa isang babaeng hindi na alam ang pinagkaiba ng katotohanan sa guni-guni? Ibigay niyo sa akin ang folder, at marahil
ay papayagan ko pa kayong makita ang pagsikat ng araw bukas. Napahigpit ang hawak ni Tessa sa braso ni Isabel. Sa sandaling yon, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ang bitag ay hindi lamang sa alaala. Ang bitag ay narito na sa harap nila, handang sumakmal sa anumang oras. Wala kang utang na loob, Tessa. Ang dila mo ay kasing talim ng kutsilyo, pero ang puso mo ay kasing tigas ng bato. Hindi mo ba naiisip ang kapakanan ng tanging taong nagbigay sa iyo ng buhay? Ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Hindi sa pamamagitan ng kanyang pisikal na presensya, kundi sa pamamagitan ng video call na hawak ni Crisanto sa kanyang mamahaling telepono. Ang screen ay nagpapakita ng isang pamilyar at masakit na tanawin. Ang ina ni Tessa, si Aling Rosa, na nakahiga sa isang manipis na kutson sa probinsya. Tila mas lalong nanghina at pumayat mula noong huli silang magkita. Ang puting kumot na tumatakip sa kanyang katawan ay tila sumasalamin sa kawalan ng kulay sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Tessa ang tila pagguho ng mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay parang isang latay na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang ina, ang dahilan kung bakit siya nagpakapagod magtrabaho, ang tanging kayamanan na itinago niya sa gitna ng lahat ng dumi ng mundong ito, ay ginagamit na ngayon bilang isang sandata laban sa kanya. Tingnan mo siya, Tessa. Pagpapatuloy ni Crisanto. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakaangilong tagumpay habang ipinapakita ang screen. Isang tawag ko lang sa doktor na binabayaran namin, titigil ang pagdaloy ng gamot sa kanyang mga ugat. Isang utos lang ni Mama, mapapalayas ang iyong ina sa ospital at hahayaan siyang mamatay sa gilid ng kalsada. Yan ba ang gusto mo? Ang maging katarungan para sa isang taong patay na, kapalit ng buhay ng sarili mong ina? Napahigpit ang hawak ni Tessa sa asul na folder. Tumingin siya kay Isabel na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Alam ni Tessa ang bigat ng sakripisyong hihilingin sa kanya. Kung ibibigay niya ang folder, mawawala ng saysay ang kamatayan ni Mateo at mananatiling malaya ang demonyong nga sa harap niya. Pero kung hindi, magiging mitsa siya ng buhay ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Crisanto. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila amoy ng kamatayan para kay Tessa. Pumili ka, Tessa, ang papel na ito o ang huling hininga ng iyong ina. Inabot ni Crisanto ang isang set ng mga dokumento, ang annulment papers at isang nakasulat na pag-amin na siya ay may sakit sa isip at nag-imbento lamang ng mga paratang laban sa pamilyang Santillan. Ito ang huling kuko sa kabaong ng kanyang dangal. Sa gitna ng kanyang pagkalito, tila narinig ni Tessa ang mahinang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Tessa, anak. Nay, hikbi ni Tessa, dahan-dahang lumalapit sa telpono. Ang mga mata ni Aling Rosa ay bumukas ng bahagya. Kahit sa gitna ng sakit, nakita ni Tessa ang isang uri ng liwanag sa mga mata ng ina. Isang uri ng lakas na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Huwag kang susuko, anak. Huwag mo akong intindihin. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang huling habilin, isang sakripisyong inaalay ng isang ina para sa dangal ng kanyang anak. Ngunit para kay Tessa, ang makita ang kanyang ina na nahihirapan ay isang parusang hindi niya kayang tiisin. Naramdaman ni Tessa ang mainit na patak ng luha sa kanyang mga pisingi. Ang kanyang puso ay tila pinupunit sa dalawang magkaibang direksyon. Ang kanyang tungkulin bilang isang opisyal ng batas at ang kanyang pagmamahal bilang isang anak ay nagbabanggaan sa isang madugong labanan sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Crisanto. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig nang may tunog ng pagkatalo. Ito ang sandaling pinakahihintay ni Crisanto. Ang makitang wasak at lupaypay, ang babaeng minsan ay tumayo nang may dangal sa harap niya. Iligtas mo ang nanay ko, bulong ni Tessa.
Ang boses ay halos isang hangin na lamang. Ibibigay ko ang lahat. Pipirmahan ko ang lahat. Basta, huwag niyo siyang sasaktan. Kinuha ni Tessa ang pluma mula sa kamay ni Crisanto. Ang bawat kaskas ng tinta sa papel ay tila tunog ng paghihiwalay ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Pinirmahan niya ang pagtataksil sa sarili niyang prinsipyo. Ibinigay niya ang asul na folder, ang huling ebidensya ng krimen ni Crisanto. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Crisanto. Matalino kang bata, Tessa. Alam ko namang hindi mo kayang tiisin ang hirap ng iyong ina. Kinuha ni Crisanto ang folder at ang mga papeles. Pagkatapos ay sinanyasan ang kanyang mga tauhan na lumabas. Bago siya tuluyang umalis, tiningnan niya si Tessa na nakasubsob sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Huwag kang mag-alala, Tessa, wika ni Crisanto habang isinasara ang pinto. Magiging maayos ang nanay mo. Pero ikaw, wala ka na. Wala ka ng trabaho, wala ka ng pangalan, at wala ka ng kakampi. Tapos na ang laban. Naiwan si Tessa at Isabel sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghikbi ni Tessa at ang tunog ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagkawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, ang kamay ni Tessa ay dahan-dahang gumapang sa kanyang bulsa. Hinahawakan ng isang maliit na digital microchip na lihim niyang tinanggal mula sa folder bago pa man ito makuha ni Crisanto. Isang sakripisyo ang nagawa, ngunit ang apoy ng paghihigante ay hindi pa tuluyang namamatay. Sabi nila, ang pinakamasakit na saksak ay hindi nagmumula sa iyong kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mong humawak ng iyong likuran. Nagising si Tessa sa gitna ng isang madilim na madaling araw. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na sikat ng buwan na tumatagos sa butas-butas na yero ng apartment. Malamig ang kanyang tabi. Kinapa niya ang kanyang bulsa, ang jacket na tinitirhan ng microchip na huling pag-asa niya. Ngunit tanging tela na lamang ang kanyang naramdaman. Wala roon ang maliit na piraso ng teknolohiya na naglalaman ng lahat ng dumi ni Crisanto. Mabilis siyang napaupo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isabel? Tawag niya. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang huni ng mga kuliglig at ang malungkot na patak ng ulan na tumatama sa bintana. Ang higaan ni Isabel ay maayos at tila hindi man lang nahigaan ng matagal. Sa ibabaw ng maliit na mesa, sa tabi ng malamig na baso ng tubig, may isang piraso ng papel. Tinampot ito ni Tessa nang may nanginginig na mga kamay. Patawad, Tessa. Pero kailangan kong unahin ang katahimikan ni Mateo. Ang kapatid ko ang lahat sa akin. Napahitpi si Tessa, isang tunog ng pagkabasag na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang huling taong akala niya ay kakampi niya, ang babaeng pinagbahagian niya ng hapunan at ng mga pangarap ng hustisya, ay ibinenta siya sa gitna ng kadiliman. Ang pagtataksil ni Isabel ay mas masakit pa sa sampal ni Crisanto. Ito ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat, pinapatay ang huling hibla ng pag-asa na natitira sa kanya. Lumabas si Tessa ng apartment. Wala siyang pakialam kung mabasa siya ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang muka ay tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Naglakad siya sa gitna ng kalsada ng Iloilo. Ang kanyang mga paa ay tila walang patutunguhan. Ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan niya ay tila isang mata ng mapanghusgang lipunan. Pinagtatawanan ang kanyang pagbagsak. Huminto siya sa harap ng isang tindahan na may nakabukas na telebisyon. Doon, nakita niya ang balitang wawasak sa kanya ng tuluyan. Ang screen ay nagpapakita ng isang masayang selebrasyon. Naroon si Crisanto, mukhang kagalang-galang at matagumpay. Kasama si Mila na suot ang isang puting gown na kumikinang sa ilalim ng mga flash ng kamera. Ngayong araw ay pormal ng pinasinayaan ang Santian Housing Project. Anunsyo ng reporter, ang boses ay puno ng sigla. Kasabay nito,
Inanunsyo rin ng tanyag na arkitekto na si Crisanto Santillan ang kanyang nalalapit na kasal kay Mila Abesamis. Sinabi rin ng pamilya na ang mga paratang ng dating asawa ni Crisanto ay napatunay ang bunga lamang ng isang malalang kondisyong mental. Narinig ni Tessa ang tawanan ng mga tao sa paligid ng tindahan habang pinapanood ang balita. Ang bawat tawa ay tila isang kumpas ng kamatayan para sa kanyang dangal. Ang kapal din ng mukha ng babaeng yan, sabi ng isang mamimili habang nakaturo sa screen kung saan ipinapakita ang litrato ni Tessa. Matapos tulungan ng pamilya Santillan, sisiraan pa ang asawa. Mabuti na lang at nakahanap ng tunay na kaligayahan si Sir Crisanto. Naramdaman ni Tessa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang pundasyon ng mga bahay na ipinagmamalaki nila ay gawa sa kasinumalingan at dugo. Ngunit wala siyang boses. Wala siyang ebidensya. Wala siyang kahit ano. Biglang tumunog ang isang teleponyo sa pampublikong booth sa gilid ng kalsada. Tila may nag-uududyo kay Tessa na sagutin ito. Nang itaas niya ang handset, ang boses ni Mila ang sumalubong sa kanya. Puno ng tagumpay at panunuya. "Did you see it, Tessa?" Wika ni Mila. Ang boses ay parang isang pelus na may nakatagong tinik. "Ang ganda ko sa TV, di ba? Huwag mo nang hanapin si Isabel. Hawak na namin siya, at hawak na rin namin ang huling baraha mo. Alam mo, bilib din ako sa'yo. Akala mo talaga ay may puwang ang hustisya sa mundong, pinapatakbo ng pera at kapangyarihan." "Nasaan si Isabel?" tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Huwag mo na siyang alalahanin. Alalahanin mo ang sarili mo. Bukas ang kasal namin, at pagkatapos niyon, ang lupain ng nanay mo ay magiging bahagi na ng aming bagong resort. Wala ka nang magagawa, Tessa. You are a ghost in your own city." Ibinalita ni Mila ang lokasyon ng kanilang kasal bago nito ibinaba ang tawag. Nanatiling nakatayo si Tessa sa ulan, ang handset ng telepono ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay at umugoy-ugoy sa hangin. Wala nang natitira sa kanya. Wala nang trabaho, wala nang dangal, at ang tanging taong akala niya ay kakampi niya ay naging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang bawat pangarap niya para sa kanyang ina, para sa katarungan, at para sa sarili niya, ay tila dahan-dahang inanod ng baha sa kalsada. Napaupo si Tessa sa basang semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sa matinding pighati. Sa sandaling ito, ang kadiliman ay tila naging isang kumot na bumabalot sa kanya. Hinihila siya pababa sa isang hukay na wala ng labasan. Ang muling paglitaw ng araw ay tila hindi na magdadala ng liwanag, kundi ng huling hatol sa kanyang pagkatalo. Hindi na mamatay ang apoy dahil lamang sa ulan. Lalo itong tumitindi kapag ang tanging pagpipilian ay ang manatiling buhay sa gitna ng malamig na abo. Nakahiga pa rin si Tessa sa malamig na semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng ginaw at ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Isang luma at gasgas na payong ang humarang sa patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang isang matandang babae, si Aling Merly, ang tendera ng kape sa labas ng opisina ng NBI na madalas niyang bigyan ng sobrang barya noon. "Tumayo ka riyan, anak," mahinang sabi ni Aling Merly. Ang boses ay puno ng isang uri ng katatagan na tanging ang mga taong dumaan sa matinding hirap ang nakakaalam. Hindi ka pinalaki ng nanay mo para maging basahan ng mga Santillan. Ang dumi ay nahuhugasan, pero ang dangal ay ikaw lang ang pwedeng magligtas. Inakay ni Aling Merly si Tessa, patungo sa kanyang maliit na kariton. Doon, binigyan niya si Tessa ng isang mainit na kape sa isang plastik na baso. Ang init ng baso sa palad ni Tessa ay tila dahan-dahang gumigising sa kanyang nanunuyong diwa. Sa bawat higop ng matapang na kape, tila nagliliwanag ang madilim na sulok ng kanyang isipan.
Naalala niya ang kanyang pagsasanay. Ang unang tuntunin ng isang investigador, huwag magtiwala sa lahat. Lalo na sa mga bagay na tila masyadong madali. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Dahan-dahan niyang kinapa ang lining ng kanyang sapatos sa ilalim ng suwelas na kanyang binutas ng lihim noong gabing ikulong siya sa mansyon. Mula roon, inilabas niya ang isang manipis at maliit na piraso ng plastik, ang tunay na microchip. Ang ibinigay niya kay Isabel, ang hinayaan niyang manahaw sa kanya, ay isang decoy na naglalaman lamang ng mga sirang files at isang GPS tracker na dahan-dahang magdadala sa kanya sa kuta ni Crisanto. Salamat, Aling Merly, sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay muling naging matatag. Wala na ang panginginig ng isang biktima. Salamat sa pagpapaalala kung sino ako. Naglakad si Tessa patungo sa isang maliit na internet cafe na bukas pa sa 10 oras ng gabi. Gamit ang kanyang secret credentials sa NBI Cloud, in-upload niya ang mga kopya ng tunay na dokumento, ang mga transaksyon sa bangko, ang mga listahan ng mga peking materyales, at ang pinaka-importanteng ebidensya, ang blueprint ng pundasyon ng housing project na may markang rejected, ngunit itinuloy pa rin ni Crisanto. Matapos ang ilang oras, lumabas si Tessa sa cafe. Ang ulan ay tumigil na, at ang langit ay dahan-dahang nagkukulay kahel, hudyat ng paparating na madaling araw. Nagtungo siya sa isang maliit na hotel malapit sa pantalan. Doon, sa harap ng salamin, ginupit niya ang kanyang mahabang buhok hanggang balikat. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila simbolo ng bawat sakit at kahihiyang kanyang tinalikuran. Isinuot niya ang kanyang huling malinis na puting polo at ang kanyang NBI badge na itinago niya sa ilalim ng kanyang damit. Sa salamin, ang nakita niya ay hindi na ang asawa ni Crisanto Santillan. Ang nakita niya ay si Agent Teresa Alcaraz, isang babaeng handang sumabog sa galit na may kasamang katarungan. Tapos na ang pagtatago, bulong niya sa kanyang sarili. Ngayon, ako naman ang maniningil. Nagpapalabas na siya ng hotel upang magtungo sa seremonya ng kasal ni Crisanto. Isang pamilya na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Isabel. Ang mukha ng abogada ay bugbog, may putok ang labi, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Tessa, sandali! Hiyaw ni Isabel habang mabilis na lumalapit. Hindi gumalaw si Tessa. Nanatili siyang parang estatwa. Malamig ang titig sa babaeng nagkanulo sa kanya. I'm sorry, hitbi ni Isabel. Inilalabas ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bag. Pinaniwala nila ako na ililigtas nila ang alaala ni Mateo. Pero nung nakuha nila yung folder, tinangka nila akong patayin. Tessa, nirecord ko lahat. Nirecord ko ang pag-amin ni Crisanto tungkol sa pundasyon at sa utos niyang iligpit ang lahat ng nakakaalam. Isama mo ako, Tessa. Gusto kong makitang gumuho ang impyernong itinayo nila. Tiningnan ni Tessa ang recorder. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga mata ni Isabel. Sa gitna ng katahimikan ng hallway, naramdaman ni Tessa ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Maari siyang magpatuloy ng mag-isa o tanggapin ang tulong ng isang taong minsan nang sumaksak sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man makasagot si Tessa, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis sa kalayuan. Ngunit hindi ito patungo sa kanila. Patungo ito sa direksyon ng Santillan Housing Project. May mali. May mas malaking nangyayari kaysa sa plano ni Tessa. Ang akala niyo ba ay sapat na ang ginto at kapangyarihan upang ibaon ang katotohanan? Ang katarungan ay parang baha sa Iloilo. Maaari niyo itong harangan ng pader, pero darating ang oras na aapaw ito at kukunin ang lahat ng inyong itinayo. Ang tinig ni Tessa ay hindi sumigaw, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom ng bagong Santillan Housing Project. Ang paligid ay nababalot ng maranyang palamuti, mga kristal na chandelier na nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag, mga bulaklak na tila galing pa sa ibang bansa, at ang amoy ng pinakamamahaling alak na dumadaloy sa bawat baso ng mga makapangyarihang panauhin.
Sa gitna ng entablado, nakatayo si Crisanto. Suot ang kanyang puting taksido habang hawak ang kamay ni Mila na tila isang reyna sa kanyang maringal na gown. Ngunit ang lahat ng karangyaan ay tila naglaho nang pumasok si Tessa. Hindi siya ang basag na babaeng nakaluhod sa ulan noong nakaraang gabi. Ngayon, suot niya ang isang itim na terno na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang mandirigma. Sa kanyang dibdib, nakakabit ang gintong badge ng NBI, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tila isang babala sa bawat taong naroroon. Tessa? Anong ginagawa ng baliw na ito rito? Ang boses ni Crisanto ay puno ng pagkasuklam. Pilit na pinananatili ang kanyang kalmado sa harap ng mga kamera. Security! Bakit niyo hinaya ang makapasok ang babaeng ito? Hindi ba't sinabi ko nang dalhin siya sa ospital? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na tiles ay tila isang martilyo na tumatama sa kabaong ng mga santiyan. Sa kanyang likuran, pumasok si Isabel, may dalang isang laptop at mga folder na puno ng ebidensya. Huwag kang magmadali, Crisanto, wika ni Tessa. Ang boses ay malamig na parang yelo. Nandito ako para sa isang huling anunsyo. Gusto ko kasing marinig ng lahat ng mga bumili ng bahay dito kung gaano katibay ang pundasyong kinatatayuan niyo ngayon. Wala kang ebidensya, sigaw ni Mila. Ang kanyang muka ay namumutla sa likod ng kanyang makapal na makeup. Pinasira na namin ang lahat. Baliw ka, Tessa. Baliw ka! Yan ang akala nyo, sagot ni Tessa. Sinanyasan niya si Isabel. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malalaking LED screen na kanina ay nagpapakita ng mga masasayang larawan ni Crisanto at Mila ay biglang napalitan ng mga dokumento, mga bank transfer sa mga dummy account, mga litrato ng mga marupok na materyales na ginamit sa gusali, at ang pinakamahalaga, ang video ng pagsuko ni Isabel at ang pag-amin ni Crisanto na nakuha ng nakatagong recorder. Ang boses ni Crisanto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at nakakangilo. Ilibing niyo ang katotohanan kasama ni Mateo. Ang housing project na ito ay hindi para sa mga mahihirap. Ito ay para sa ating bulsa. Ang sinumang humarang, itatapon natin sa pundasyon. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa kasal ay naging sandata na ngayon laban kay Crisanto. Narinig ang tunog ng mga basong nababasag habang ang mga tao ay nagsisimulang magkagulo. Hindi yan totoo! Gawa-gawa lang yan! Hiyaw ni Doña Remedios, na dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot para sa kanilang karangalan, ngunit hindi natapos doon ang lahat. Ang mga pintuan ng ballroom ay marahas na bumukas at pumasok ang mga operatiba ng NBI at mga pulis. Ang tunog ng mga bota sa sahig ay tila isang koro ng paparating na hustisya. Crisanto Santillan, you are under arrest for money laundering, large-scale fraud, and the murder of Mateo Abesamis. Ang boses ng pinuno ng NBI ay mas malakas pa sa bulong ng mga chismis. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Mila kay Crisanto nang may nanlilisik na mga mata. Pinatay mo si Mateo? Ang sabi mo ay aksidente ang lahat. Ang sabi mo ay mahal mo ako. Ginamit ka lang niya, Mila. Mahinang sabi ni Tessa, nakatayo sa tabi ng kanyang dating asawa. Ginamit ka niya dahil ikaw ang susi para manahimik ang pamilya ni Mateo. Pero sa huli, pare-pareho lang kayong mga kasangkapan sa kanyang kasakiman. Nang makita ni Crisanto na wala na siyang takasan, ang kanyang mukha ay nagbago. Wala na ang kagalang-galang na arkitekto. Ang lumitaw ay isang halimaw na nasasaktan. Mabilis niyang hinablot ang kanyang ina, si Doña Remedios, at itinulak ito sa harap niya habang kumukuha ng isang matalim na gunting mula sa mesa ng mga bulaklak. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Crisanto. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang hayop na nakulong.
Lalabas ako rito. Tessa, itigil mo ang lahat ng ito o sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi ng iyong mahal na biyenan. Ang sigaw ng takot ni Doña Remedios ay pumuno sa silid. Ang babaeng buong buhay ay ipinagtanggol ang kanyang anak ay hawak-hawak na ngayon ng mismong kamay na kanyang pinalaki sa kasamaan. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng gunting na nasa leeg ng matanda. Tumingin si Crisanto kay Tessa. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kabaliwan na wala ng lunas. Piliin mo, Agent Alcaraz, tawa ni Crisanto, isang tunog na parang basag na salamin. Ang hustisya mo o ang buhay ng babaeng nagpahirap sa iyo? Alin ang mas mahalaga sa isang martir na tulad mo? Ang karma ay hindi laging dumarating na may dalang parusa. Madalas, dumarating ito bilang isang salamin. Ipinapakita ang eksaktong halimaw na nilikha mo sa iyong sarili. Ang hininga ni Doña Remedios ay mabilis at putol-putol. Ang malamig na bakal ng gunting na nakadikit sa kanyang lalamunan ay naging isang madugong paalala ng halaga ng pagmamahal niyang bulag. Ang mga mata niya ay naghahanap ng awa, hindi sa mga pulis, kundi kay Tessa. Ang babaeng inalipusta niya, tinapakan ang dangal, at muntik na niyang patayin ang ina sa probinsya. Tessa, tulungan mo ako. Ang tinig ng matanda ay basag at puno ng pagmamakaawa. Ang boses na dating naguutos na lumuhod si Tessa ay ngayon ay isang hikbi ng isang taong nanghihingi ng habag. Tumingin si Tessa ng diretso kay Crisanto. Wala siyang nakitang takot. Wala siyang nakitang awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na katotohanan na ang lalaking ito ay wala ng kaluluwa. Itinaas ni Tessa ang kanyang mga kamay ng dahan-dahan, isang senyales sa mga pulis na umatras. Bitawan mo ang nanay mo, Crisanto, wika ni Tessa. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng otoridad. Wala ka nang matatakbuhan. Pinalibutan na ng NBI ang buong building. Kung hindi mo siya bibitawan, hindi lamang kasumpagpatay ang kakaharapin mo. Dadalhin mo hanggang sa impyerno ang sumpa ng sarili mong ina. Tumaas ang boses ni Crisanto. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko siya sasaktan kung palalabasin niyo ako. Bigyan niyo ako ng sasakyan, na yun na! Sa isang mabilis na galaw, na hindi inaasahan ng lahat, gumawa ng hakbang si Mila. Ang babaeng kanina ay umiiyak sa pagkawasak ng kanyang kasal at pangarap ay biglang lumapit. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang mabigat na estatwa na yari sa bronze na kinuha niya mula sa isang mesa malapit sa entablado. Pinatay mo ang kapatid ko, hiyaw ni Mila. Ang kanyang mukha ay nag-iba dahil sa matinding poot. Bago pa man makasagot si Crisanto, inihampas ni Mila ang estatwa sa ulo ni Crisanto ng buong lakas. Ang tunog ng pagtama ay nagdulot ng gulat sa lahat ng naroroon. Binitiwan ni Crisanto ang gunting at napaluhod sa sahig. Sapo ang kanyang dugong dumadaloy mula sa kanyang sentido. Ang kanyang ina, si Doña Remedios, ay bumagsak sa sahig, humihitbi at nanginginig sa takot, habang ang marangyang terno nito ay nagusot at nadumihan ng dugo ng sarili nitong anak. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Idinapa si Crisanto sa sahig, marahas na kinuha ang kanyang mga kamay at ikinabit ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng mekanismo ng bakal ay ang huling hatol sa kanyang kalayaan. Lumapit si Tessa kay Crisanto na nakatinggala sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pot at kawalan ng pag-asa. Wala kang napatunayan, Tessa, dura ni Crisanto. Ano? Ikukulong niyo ako? Sa tingin mo ba ay hindi ko kayang bayaran ng mga wes? Babalik ako at sisiguraduhin kong hindi natapos ni Crisanto ang kanyang sasabihin dahil dahan-dahang umupo si Tessa sa harap niya. Hinawakan niya ang baba ni Crisanto, eksakto kung paano siya nito hinawakan noong gabing ikinulong siya sa mansyon. Ngunit hindi siya nanampal, hindi siya nanakit. Sa halip, tiningnan niya ito ng may awa.
ang pinakamasakit na parusa na maibibigay ng isang biktima sa kanyang nang abuso. Himo na intindihan, Crisanto, bulong ni Tessa. Ang tinig ay sapat lang na lakas upang marinig nito. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko. Napatunayan ko na sa buong Iloilo, sa buong mundo, na ang isang babaeng minsan mong kinawawa ay ayang siyang babali sa iyong mga buto. Wala ka ng pera. Naka-freeze na ang mga accounts mo. At ang iyong pangalan? Isa na lamang itong maruming marka sa kasaysayan. Tumayo si Tessa at tinalikuran si Crisanto. Nakita niya si Doña Remedios na umiiyak sa isang sulok, nagmamakaawa sa mga pulis. Walang nakikinig sa kanya. Ang kapangyarihan ng mga Santillan ay tuluyan ng gumuho. Nang ilabas si Crisanto sa bulwagan, sinalubong sila ng mga kamera ng mga miyembro ng media na kanina ay nag-aabang sa kanyang pag-iisang dibdib. Ngunit ngayon ay kumukuha ng litrato ng kanyang pagbagsak. Si Mila ay nakaupo sa sahig, umiiyak at paulit-ulit na nagsasabing, "Patawad, Mateo. Patawad." Nasa labas ng gusali, nakita ni Tessa si Isabel na pinupusasan din dahil sa kanyang naging kinalaman bilang kasabwat sa pagtatago ng ebidensya noon. Lumapit si Tessa at hinawakan ang balikat ni Isabel. "Gagawin ko ang lahat para magaan ang sentensya mo," sabi ni Tessa. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "May utang na loob ako sa iyo, Isabel. Binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay." Tumango si Isabel, ang kanyang mga mata ay may luhang pumatak, ngunit ito ay luha ng kapayapaan. "Salamat, Tessa, at patawad sa lahat." Huminto ang malakas na hangin sa labas. Tila ba ang kalikasan mismo ay nagpahinga mula sa matinding gulo. Naglakad si Tessa palayo sa magulong eksena. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang uri ng magaang pakiramdam. Isang pakiramdam na ang mga kadenang nagtali sa kanya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol. Ngunit ang sugat ng kahapon ay hindi agad maghihilom. Ang katanungan kung paano siya babangon at muling mag-uumpisa nang wala ang anino ng nakaraan, ang tanging naiwang laban na kailangan niyang harapin. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang hindi nasasakit ang sugat kapag umulan. Ito ay nangangahulugang kaya mo nang mumiti sa kabila ng peklat na naiwan ng bagyo. Isang buwan matapos ang pagbagsak ng imperyo ng mga Santillan, ang simoy ng hangin sa Iloilo ay tila naging mas malinis at mas presko. Wala na ang mga anino ng kasinungalingan na minsan ay bumalot sa probinsya. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay malapit sa dagat, nakaupo si Tessa sa veranda habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang mga kulay na kahel, rosas at ginto na naghahalo sa langit ay tila nagpapahiwatig ng pag-asa. Isang pag-asa na matagal na niyang inaasam. Sa kanyang kandungan ay naroon ang isang kopya ng diaryo. Ang headline ay malinaw na nagsasabi, "Crisanto Santillan, nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Pamilya Santillan, bangkarot." Wala na siyang naramdamang kaba o galit habang binabasa ito. Wala na rin ang pakiramdam ng tagumpay na inaakala niyang mararamdaman niya. Sa halip, may isang tahimik na kapayapaan ang umusbong sa kanyang puso. Ang kapayapaan na alam niyang ligtas na siya. Narinig niya ang tunog ng mga yabag na palapit mula sa loob ng bahay. Si Aling Rosa, ang kanyang ina, ay dahan-dahang naglalakad. May hawak na isang tray ng mainit na tsokolate at pandesal. Bagaman mahina pa rin, mas malakas na ang matanda ngayon kumpara noong nakita siya ni Tessa sa malamig na screen ng video call. Ang bakas ng karamdaman ay unti-unti nang nawawala, napalitan ng liwanag ng isang inang na kasama na ang kanyang anak na ligtas at buo. "Tessa, anak, malamig na ang hangin," malumanay na sabi ni Aling Rosa habang inilalapag ang tray sa maliit na lamesa. "Pumasok na tayo at uminom nito." Ngumiti si Tessa at tinulungan ang kanyang ina na umupo. "Sandali na lang po, Nay. Pinapanood ko lang kung paano nagtatapos ang araw. Alam mo,
Masaya ako na bumalik ka sa NBI. Wika ng kanyang ina. Hinahaplos ang kamay ni Tessa. Pero mas masaya ako na nakita kong ngumiti ka ulit. Akala ko, dadalhin mo ang pighating yon habang buhay. Hindi na po, ne, sagot ni Tessa. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Natutunan ko na hindi tayo ang mga kasinungalingang sinasabi ng iba tungkol sa atin. Tayo ay ang katotohanang pinipili nating panindigan. Kinabukasan, bumalik si Tessa sa barangay kung saan siya minsan ay tinawag na baliw at masamang babae. Humarap siya sa mga tao, hindi para magyabang, kundi para magpaalam sa isang lugar na naging saksi ng kanyang pagkabigo at pagbangon. Habang naglalakad siya, nakasalubong niya si Aling Patsing. Ang matanda, na noon ay pinangunahan ang paninira sa kanya, ay ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Tessa. Ang hiya, na minsan nilang ipinukol sa kanya, ay ngayon ay nasa mga balikat na ng mga taong nanghusga sa kanya. Tessa, mahinang tawag ni Aling Patsing, ang kanyang boses ay nanginginig. Pasensya na, naniwala kami sa mga kwentong yon. Nagkamali kami. Hindi sumagot si Tessa ng matagal. Tinitigan niya ang matanda at sa halip na magalit, binigyan niya ito ng isang matipid na ngiti. Maging maingat na lang po kayo sa susunod na maniniwala kayo sa kung ano ang sinasabi ng iba. Minsan, ang katotohanan ay hindi laging madaling pakinggan. Nagpatuloy sa paglalakad si Tessa. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi na mabigat. Sa kanyang opisina sa NBI, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hepe ng kanilang bagong task force. Haharapin niya ang mga bagong kaso, mga bagong kriminal, at mga bagong biktima na nangangailangan ng boses. Pagsapit ng hapon, nakatanggap si Tessa ng isang liham mula sa bilangguan. Ang sobre ay marumi at ang sulat kamay ay magulo. Ang sulat kamay ni Crisanto. Tiningnan niya ang sobre. Ang pangalan niya na nakasulat doon ay tila isang malabong paalala ng nakaraan. Nang makarating siya sa dalampasigan malapit sa kanilang bahay, tumayo si Tessa sa dalampasigan. Ang malamig na alon ay humahaplos sa kanyang mga paa. Tila nililinis ang huling bakas ng kanyang nakaraan. Hindi niya binuksan ang sulat. Hindi niya kailangang malaman kung ano ang nararamdaman, iniisip o pinagsisisihan ng kanyang dating asawa. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre at itinapon ang mga piraso nito sa dagat. Tinangay ng hangin ang mga piraso ng papel, inilalayo sa kanya patungo sa kawalan hanggang sa mawala ang mga ito sa malawak na asul na tubig. Lumanghap siya ng malalim. Ang lasa ng asin sa hangin ay tila lasa ng kalayaan. Nagising siya mula sa isang mahabang bangungot. At ngayon, ang umaga ay naghihintay para sa kanya. 1 taon nang lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang buong Iloilo. Ngunit ang mga aral na iniwan ng bagyong iyon ay nananatiling nakaukit sa puso ni Tessa. Ang opisina niya ngayon ay hindi na lamang puno ng mga malamig na ebidensya at armas. Ito ay napuno ng maiinit na kulay, mga halaman, at isang komportabling upuan kung saan nakaupo ang isang babaeng luhaan, biktima ng pang-aabuso ng sarili nitong asawa. Iniabot ni Tessa ang isang malinis na panyo sa babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-unawa, isang empatya na nagmula sa sarili niyang mga peklat. Hindi na siya ang asawang yumuyuko sa pang-iinsulto. Siya na ngayon si Agent Teresa Alcaraz, hindi lamang isang tagapagtanggol ng batas, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang pinaniwalaang wala silang boses. Sa malayong sulok ng pambansang bilangguan sa Maynila, ang lalaking minsan ay naging mundo ni Tessa ay nabubuhay sa isang bangungot na siya mismo ang lumikha. Si Crisanto ay hindi na ang kagalang-galang na arkitekto na nakasuot ng mamahaling barong. Siya ay naging isang numero na lamang sa likod ng mga rehas. Wala nang pumapansin sa kanyang mga utos. Wala nang naniniwala sa kanyang mga matatamis na salita. Ang kanyang ina, si Doña Remedios, ay namumuhay ngayon
Sa isang maliit na inuupahang silid, nagtatago mula sa mga matang minsan ay tiningala siya, pinagdurusahan ang pinakamasakit na sumpa sa isang taong nabuhay para sa karanyaan, ang makalimutan at pandirihan ng lipunan. Samantala, si Isabel ay maayos na pinagsisilbihan ang kanyang maikling sentensya, ang kanyang budi ay malinis na, dahil alam niyang nabigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. At si Mila? Bumalik siya sa probinsya, dala-dala ang mabigat na krus ng katotohanang ang lalaking inibig niya ng labis ay ang mismong pumatay sa kanyang sariling dugo. Ang karma ay hindi na kinailangang idaan sa dahas. Ang kani-kanilang konsensya at ang pagkawala ng kanilang sinasamba na hiya ay naging pinakamalupit nilang kulungan. Nang matapos ang araw sa opisina, umuwi si Tessa sa kanilang simpleng bahay malapit sa dagat. Sinalubong siya ni Aling Rosa, na ngayon ay masigla ng nadidilig ng mga halamang namumulaklak sa kanilang bakuran. Ang matanda ay numiti, isang ngiting nagpapawi sa lahat ng pagod ni Tessa. Habang maglalakad si Tessa sa dalampasigan ng hapong iyon, pinagmamasdan ang ginintuang araw na dahan-dahang lumulubog sa karagatan. Sinagot niya sa kanyang isipan ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Napatawad na ba niya? Oo, ngunit hindi ang mga taong sumira sa kanya dahil may mga kasalanang tanging ang langit na ang may hawak ng timbangan. Ang pinatawad niya ay ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang sarili niya sa pagiging marupok, sa pagtitiis sa pangalan ng utang na loob, at sa paniniwalang ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagkawala ng sariling pagkatao. Sa pagpapatawad na iyon, pinutol niya ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya kay Crisanto. Payapa na ba siya? Ang sagot ay matatagpuan sa bawat kalmadong paghinga niya habang sinasalubong ang dampi ng hanging dagat. Ang kapayapaan pala ay hindi ang kawalan ng problema. Ang tunay na kapayapaan ay ang pag-uwi mo sa isang tahanan kung saan hindi mo na kailangang magsuot ng maskara, kung saan ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mahal ka, hindi dahil sa kung ano ang maibibigay mo, kundi dahil sa kung sino ka. At ano ang pinakamahalagang aral na baon niya sa kanyang bagong buhay? Naisip ni Tessa ang lahat ng mga kababayhang nagtitiis sa dilim. Gusto niyang isigaw sa hangin upang marinig ng bawat inang nag-aalay ng lahat, ng bawat asawang ibinabaon ang sariling dangal para sa pamilya. Ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa aplidong ikinabit sa iyo sa harap ng altar. Hindi ito nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng taong pumapalakpak sa iyo sa mga fiesta. Ang tunay na karangalan ay ang katotohanang kaya mong panindigan kahit ikaw na lang ang natitirang nakatayo. Ang kaligayahan ay may katumbas na halaga. Kailangan mong isuko ang takot, kailangan mong bitawan ang mga taong lason sa iyong kaluluwa upang magkaroon ng puwang ang tunay na pagmamahal. Tumingala si Tessa sa kalangitan. Ang gabi ay dahan-dahang pumapatak, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil ngayon, alam na niya kung paano maging sarili niyang liwanag.